counting machine na issue at hindi tayo babalik sa manual counting, hindi natin alam kung yung totoong bilang ay mangyayari. That's why I would like to remind everybody, dapat magkampanya tayo na yung bilangan sa 2028 election should be manual at the precinct level. Then pwede ng yung transmission electronic. We have to work within the democratic process kasi alam nyo naman, pag nagpanawagan kayo outside the democratic process, kawawa tayo. Ikukulong tayo ng ayaw umalis sa mga pwesto nila. Unahin ko lang po muna ang naging ganap po kahapon ng ipatawag po itong tinaguriang Brave 18 na sinasabi po na for verification. Nakalagay daw doon sa subpoena ay for verification. Hindi na po kasama, pero ang paliwanag ng NBI daw ay hindi lang verification kundi pati ang pag-determine kung credible ba itong mga individuals na po na ito. Kailangan pa ba itong ganito po, attorney? Kasi kini-question ngayon ito ng kampo ni Attorney Levy Baligod. Very unusual na magkakaroon ng separate investigation ng NBI on the matters of the personalities of the complainants, complaining witnesses against corruption. Kasi yung regular nga proseso, naka-file na sa ombudsman ang mga reklamo ng 18 na sundalo, dapat i-entertain ito ng ombudsman at ombudsman na mismo ang magpapatawag sa kanila at magsusuri sa kanilang pahayag na reklamo at kung may katanungan ng ombudsman, doon na dapat iproseso. So, this is quite different na aside from the proceedings sa ombudsman, gusto ng ombudsman dinelegate or dineputize yung NBI para magkaroon ng separate investigation on the persons of these 18 complaining witnesses. Now, as to whether ano yung intensyon ng ombudsman, there were some pronouncement coming from that office na parang gusto nilang malaman if this is connected to any, let's say, a plot against government, no? So they want separate from the issue of corruption. Probably they want to know the motivation, the intention of these 18 soldiers. But as what I said, yung pag-deputize ng ombudsman sa NBI for a separate proceeding is not a usual, normal process sa ganitong reklamo. Opo, bilang abogado rin po, nababanggit din po doon sa, parang kini-question din ni Attorney Ferdy kasi siya ay kumakatawan dito kay former Congressman Mike Defensor naman na sinasabi nilang for verification din daw. Hindi naman kabilang itong si Congressman Mike Defensor doon po sa mismong joint affidavit. Kabilang na rin yung kanyang asawa. Ang parang isinasama lang siya doon sa pinasupina dahil daw ay sasakyan nila yung ginamit. Pwede po ba yun, attorney, kung ang pagbabatayan lang naman ng kanilang, tawag ba niyan, investigation or verification, kung ano yung nilalaman ng joint affidavit? Yung sabi ko nga, dalawang klaseng bagay ang gustong paimbestigahan ng ombudsman. Yung main case is the ombudsman is forced by law, by its duty, to entertain the corruption complaint by the 18 soldiers against politicians. So, obligasyon nila yan at dapat gawin nila yan. But at the same time, with some media pronouncement by the ombudsman, they want to find out if this is part of a destabilization action against government
So that's why they are assigning it to the NBI to make that line of investigation. Now, yung mangyayari kasi, I've been a trial lawyer for a long time. Pag sinabi ng NBI, may findings kami na ito'y yung reklamo, may isa dyan o dalawa umiba yung kwento, masisira na lahat o masisiraan ng credibility lahat ng 18. So because what was prepared was a joint affidavit, no? So sasabihin may principle sa evidence na one lie will affect all the stories given, no? So yung solusyon diyan, aside from the joint affidavit kung saan it is a narration of events by the 18 sa kanilang perception or na experience sa nangyari sa kanila, I would strongly suggest to the lawyers of the 18, no, kay Attorney Baligod, to prepare individual affidavit para maklarify yung testimonya ng bawat isa. Pag ginawa nila yon, they will only be responsible to their individual affidavit, which will be their individual testimony. Kasi pag i-insist natin na joint affidavit, pag umiba yung istorya ng kahit isa, gagamitin yon para masira na yung testimonya ng lahat. Now, it's a technique sa trial practice. And at the same time, sayang yung pagkakataon kasi the Filipino people deserves to know the truth. Ano ba ang kwento sa likod ng maleta? At ito bakit hanggang ngayon lumabas dati si Gutesa at biglang nagtago, ngayon lumabas yung 18 soldiers, meron silang sinasabi, bakit ang tahimik, no, ni Zaldico at ng abogado ni Zaldico at hindi nila kinontra yung testimonya ng 18 soldiers? Kasi yung ini-implicate doon ng 18 soldiers si Zaldico at kung sinong iniutos na dalhan ng maleta. Bakit hindi kinontradict o sinabing sinungaling ni Zaldico yung 18? And habang tumatagal, lalong lumalakas yung versyon ng 18 kasi hindi nga kinokontra ni Zaldico, who is directly linked to the testimonies of the 18. But I will repeat, ang lawyer o lawyers ng 18 soldiers must prepare at the earliest separate and individual affidavits to put into record their individual experience, perception, and participation in the whole incident, no, or series of incidents, para limited lang sila sa kanilang separate testimony. Attorney, magandang umaga, si Almar po ito. Sir, ano po yung masasabi niyo dun sa naging reaction po ng ating pamahalaan patungkol nga po dito sa paglutang ng tinaguriang Brave 18 na parang ang nangyayari tila sila na ngayon yung inuusig, sir? I don't agree sa reaksyon ng government kasi dapat nga magpasalamat sila. Dati nung lumabas si Gutesa, some politicians were saying dapat magtapang siya at pumunta ng DOJ o humarap siya sa proceedings, no? But nagtago for whatever reason, no? There are various scenarios given, but up to now, kung ako yung kung ako'y chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, I would cause the issuance of an arrest warrant against Gutesa para pwersahin siyang humarap
sa Blue Ribbon Committee. Hindi nila ginawa. Bakit? Nakakapagtataka. So, with these 80 soldiers, dapat nga welcome ito sa ombudsman. Dahil, yung opisina ng ombudsman must be independent from all other branches of government. It is a constitutional office. Wala siya dapat kinikilingan. That's the role of the ombudsman. Kahit kaibigan pa ng sitting ombudsman, Remulla, si Pangulong Marcos, nung tinanggap niya ang kaniyang pwesto bilang ombudsman, dapat impartial ang kaniyang opisina. At hindi lang sa gawa, pati rin sa perception ng tao. Kaya minsan nakikita natin sa media kasama si Ombudsman Remulla sa Department of Justice Secretary o sa NBI Chief, dapat hindi ginagawa ng ombudsman yan. There should be no appearance na coordinated yung action because the ombudsman is a body that could investigate the DOJ secretary, is a authority that could investigate the NBI chief for any malfeasance, no, or negligence, or any criminal activity or corruption. The ombudsman should not be a sociable person. He should be in his office, and he could give formal interviews, but hindi yung interviews na parang DOJ secretary ka pa rin. Iba na yung trabaho ng ombudsman kasi ang ombudsman pwede niyang imbestigahan lahat ng kawani ng gobyerno, including the president. Attorney, yung mga nangyayari ngayon, mga ating mga kababayan ay nakatutok. Kahit nga yung mga ordinaryong mga Pilipino, nagigets yung kung saan patungo itong yung mga nangyayari. Kasi nga, nabanggit mo kanina, yung sa Senado, hindi pa nagpapatawag ng investigasyon. Yung ombudsman, hindi pa pinapatawag yung mga nabanggit na mga pangalan nabanggit na pangalan sa affidavit ng Brave 18. Sa tingin po ninyo, Attorney, meron itong kumpas sa yung mga nangyayari, may kumpas ng dito nga sa mga sabihin na nating mastermind sa tunay na pagnanakaw sa pera ng taong bayan, Attorney? Yung nangyayari kay Gutesa, it is an example. Kunwari isabtina. Di kung hindi siya pumunta, di ipahuli. Dapat na yan. May arrest order na yan si Gutesa para malaman natin yung katotohanan. Sino nagsasabi ng katotohanan? Kasi siya yung lumagda ng isang affidavit na instead of the Senate looking at the content of the affidavit, yung tinutukan nila yung pagnotaryo sa affidavit. Pwede naman yung kung gusto sana nila, sana pinatawag nila sa Senado pati yung notaryo. Bakit nyo ibibigay doon sa RTC judge for review, which is also an administrative process. But precisely, yung Senate investigation is not part of judicial work. It is a independent process wherein it is done in aid of legislation. So, may karapatan at kapangyarihan ang Senado na pilitin kahit yung west ng RTC o kahit si Gutesa, and nandun rin si Senator Marcoleta, di sagutin niya kasi siya, kasama siya dyan nasa Senado siya. So, what is the important thing to do is to find out the truth. Hindi yung sisirain mo lang yung credibility ng witness then kakalimutan mo na yung sinabi niya. Because more important than issues of let's say the process, whether it was followed or not, that can be corrected. Yung let's say inadvertence in the process, but we don't want to destroy the opportunity to find out the truth because masyadong malaki ang korupsyon na
ina-allege na nangyari, no? At itinuturo ni Gutesa at ng 18 soldiers. Remember, yung makakasagot nito si Zaldico, but he's not with us. Nandun sa ibang bansa at hinahanap ba natin o hindi? At yung abogado, biglang tumahimik ngayon. Yung abogado ni Zaldico, dati nung unang lumabas yan, nagbibigay pa ng opinion. But sa ngayon, nung paglabas ng 18, why don't you interview him? I think dati siya ba naghanap sa inyo? Hanapin niyo siya ngayon. Ano yung komento o nalalaman ng kanyang kliyente tungkol sa 18? So, the silence shows that the 18 has a story to tell. And dapat pakinggan ng gobyerno ito kung talagang totoo ang kampanya laban sa korupsyon.